So mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 10, 2026. Biyernes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po muna pagbasa sa nilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4 verses 1 to 12. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at happy Easter pa rin tayo. Ngayon po ay Biyernes ng 8 araw na pagdiriwang ng ating Pasko ng Pagkabuhay o muling pagkabuhay. At muli, sa pagpapatuloy ng ating pong unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, dito ay nakikita na natin ang katapangang ipinapakita ni Pedro na noong una, kung babalikan natin ang kwento ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, si Pedro ay naduwag, natakot na manindigan at ipakilala si Kristo sa kanya pong pagtatwa. Pero ngayon, hayagan at buong katapangan niya na itong ipinapahayag sa mga taong nagtatanong, no? Kung kaninong kapangyarihan nga ba siya nakakagawa ng ganitong mga himala o pagpapagaling. Nawa ito rin po ang maidulot sa atin ng diwa ng Pasko ng Pagkabuhay. Doon tayo po ay maging matatag sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Manatili naman tayong naninindigan sa ating pananampalataya. Pananampalataya natin si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay at maasa tayo na siya muli ay babalik upang tayo pong lahat ay kanyang tunig. Kaya nawa ay patuloy natin ipagdasal din ang mga lider ng atin pong simbahan, maging ang lider ng ating gobyerno na sa ganon ay manindigan sila at makapaglingkod ng hindi hiwalay sa pananampalataya natin kay Kristo. Kung sila po ay Katoliko, lalo tigit, no, mga Katoliko,
na nawa ay makita natin ang pagsasabuhay nila ng pananampalataya kay Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Thank you.